Noong 2024, mas maraming wind turbine at solar panel ang inilagay ng Sina kumpara sa kabuuan ng mundo. Habang todo-todo ang Beijing sa renewable energy, pinapaigting naman ng Estados Unidos ang paggamit ng langis at gas. And maaari itong maging tinatawag ng ilang analyst na pinakamalaking pagkakamaling estratehiko ng ika-21 siglo. Alam ko na matindi ang pahayag na yan, pero ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang pinakamalalaking at pinakamakapangyarihang superpower sa mundo ay itinataya ang kanilang buong kinabukasan sa dalawang magkaibang landas. Sumulat ang The New York Times ng isang kamanghamanghang kwento na pinamagatang May Karera para sa kapangyarihan ng hinaharap. Umaabante na ang China. Isa ito sa pinakamahusay na artikulo na nabasa ko. Magugulat ka sa mga datos na nilalaman nito. Habang ang mga kumpanyang Chino ay nagtatayo ng mga pabrika ng electric vehicle at baterya sa Brazil, Thailand, Morocco at Hungary, pinipilit ni Donald Trump ang Japan at South Korea na mag-invest ng $44 na bilyong para magtayo ng proyekto ng natural gas sa Alaska. Habang nangingibabaw ang China sa teknolohiya ng electric vehicles at baterya, kinansela ng General Motors ang kanilang plano para sa paggawa ng electric vehicle at sa halip mag-i-invest ng $800 milyon para gumawa ng mas maraming V8 na makina na gumagamit ng gasolina. Ang United States at China is literal naglalakad sa magkaibang direction. Alin sa mga landas na ito ang magbibigay ng pinakamagandang pangmatagalang resulta? Ang United States ang nangungunang tagagawa ng langis at tagaluwas ng natural gas sa mundo. Si Trump ay walang ibang nais kundi panatilihing nakaasa ang mundo sa fossil fuels sa hinaharap. Nitong nakaraang linggo, naipasa ang controversial na Big Beautiful Bill ni Trump na nagtanggal ng government tax credit sa mga Amerikanong bumibili ng electric vehicles. Tulad ng inaasahan, hindi natuwa si Elon Musk, dating kaibigan ni Trump at Chief Executive Officer ng Tesla, tungkol dito. Pero may merkado pa rin si Elon sa China at ang China ay tumataya ng buong kinabukasan nito sa isang mundo na pinapagana ng murang kuryente mula sa araw at hangin. At kapag tiningnan mo ang datos, talagang kapansin-pansin kung gaano kalayo na ang nararating ng China. Ang Estados Unidos, karamihan dahil sa komersyal na tagumpay ng Tesla, ay nag-e-export ng humigit kumulang $12 bilyong na halaga ng mga electric vehicle taon-taon. Pero ang China ay gumagawa na ng 3 beses ng halagang iyon at noong nakaraang taon ay nag-export ng napakalaking $38 bilyong na halaga ng mga electric vehicle kung saan ang pinakamalaking merkado nila sa ibang bansa ay Europa. Ngunit makikita ang malaking agwat na ito sa pagsusuri sa industriya ng lithium-ion na baterya. Ang Estados Unidos ay nag-e-export lamang ng mga $3 bilyong na halaga ng mga baterya at umaasa pa rin sa teknolohiyang Chino para sa mga bateryang gawa sa United States of America. Ito ay talagang binigyang diin sa isa pang makabagong artikulo ng New York Times na pinamagatang Kaya ba ng mundo na gumawa ng baterya ng electric na sasakyan ng walang China? Sinimula ng artikulo ang isa sa mga kahangahangang pahayag para sa hinaharap ng mundo. Yang mga bansang kayang gumawa ng mga baterya para sa electric vehicles ay magkakaroon ng mga dekada ng ekonomiko at geopolitical na benepisyo. China lang ang panalo sa ngayon. Balikan natin ang grapikong yon. Nag-i-export ang China ng lithium-ion na baterya na umabot sa $65 bilyon noong nakaraang taon, 22 beses na mas marami kaysa sa United States, kung saan ang European Union ang pangunahing merkado nila. Para makita ang malaking agwat sa merkado at nakakagulat na pagkakaiba ng Estados Unidos at China, tingnan ang datos mula sa industriya ng solar. Nag-e-export ang China ng nakakabilib na $40 bilyong na halaga ng mga solar panel at module sa buong mundo. Pero pansinin kung gaano kahirap makita ang market share ng United States sa graph na ito. Iyon ay dahil 69 na milyon lang ang ine-export ng United States. Iyan ay milyon na may M, habang muli $40 bilyong naman ang ine-export ng China. Madalas ang China ay lumilikha ng mga bagay na binabago ang kinabukasan ng mga industriya. Ipinakilala kamakailan ng CATL ang nangungunang electric vehicle battery company sa China, ang isang makabagong sistema ng baterya na kayang mag-recharge sa loob lamang ng 5 minuto. Sa katunayan, di na tayo dapat magulat sa mga technological na tagumpay ng China. May higit sa 700,000 clean energy patents ang China na higit pa sa kalahati ng kabuuang bilang sa buong mundo. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming bansa sa mundo ang naghahangad ng mas magandang relasyon sa China. Noong nakaraang buwan, bumisita ako sa Azerbaijan, isang bansang may malaking reserba ng langis at gas, pero nakakatuwa na nangingibabaw ang mga Chinese electric vehicle company at unti-unting kinukuha ang lokal na industriya ng sasakyan. Maglalabas ako ng buong video tungkol dito sa madaling panahon, pero ngayon, suriin natin kung paano pinapalakas ng United States ang kanilang industriya ng langis at gas at kung ito nga ba ay isang panalong estratehiya para sa hinaharap.
Pinipilit na ngayon ni Trump ang mga bansa sa buong mundo na bumili ng Amerikanong gas at langis bilang paraan para makaiwas sa mga taripa. Sa madaling sabi, itinataya ng Washington ang kinabukasan nito sa fossil fuels na nagpapatakbo sa mundo nitong nakaraang siglo. At kapag tiningnan natin ang datos, madali nating maintindihan kung bakit ginawa ng United States ang desisyong ito. Yung graph na nagpapakita ng crude oil exports ng Estados Unidos na umabot sa 117 bilyon ngayong nakaraang taon, kumpara sa 844 na milyong dolyar lamang mula sa Tsina, ang United States ang pinakamalaking exporter ng natural gas sa buong mundo. Ipinapakita ng graph na ito kung bakit noong nakaraang taon, nag-export ang United States ng 42 bilyong halaga ng natural gas, 14 na beses na mas marami kaysa sa Tsina. Sa coal, nag-export ang United States ng 15 beses na mas marami kaysa sa China na umabot sa 15 bilyong dolyar. Nangunguna ang United States sa fossil fuels at malayo ang agwat. Nangunguna ang China sa malinis na enerhiya at malayo ang agwat nito sa sektor na iyon. Ngayon, kailangan na lang nating sagutin aling landas ang tama at pinakamahusay na estratehikong hakbang sa pangmatagalan para sa dalawang bansa. Sa aking palagay, kailangang balikan ang kasaysayan kahit nangunguna ang China sa malinis na enerhiya ngayon. Hindi naman ito palaging ganito noon. Sa katunayan, ang Estados Unidos ang nakaimbento ng unang solar panels noong dekada 50 at ang unang rechargeable lithium metal batteries noong dekada 70. Dating Pangulong Jimmy Carter nagpakabit ng mga solar panels sa White House. Noong 1979, kahit na nanguna ang Amerika sa halos lahat ng sektor ng renewable energy, nahirapan ang gobyerno ng United States na manatili sa tamang landas para makamit ang pangmatagalang layunin. Kada 4 na taon, nagsasagawa ng eleksyon ang bansa na maaaring baguhin ng malaki ang landas ng kinabukasan nito. Naalala mo ba yung mga solar panel na ipinakabit ni Jimmy Carter sa White House na tinanggal lang ni Ronald Reagan pagkalipas ng 7 taon? Muli nating nakita ang eksaktong parehong senaryo kina Biden at Trump. Nakatuon si Biden sa isang hinaharap ng Amerika na gumagamit ng renewable energy pero halos lahat ng bagong polisiya tungkol sa enerhiya ay binawi ni Trump nang siya ay maupo sa pwesto. Ngayon, ikumpara natin ito sa gobyerno ng Tsina. Sabi ni John Pan, co-chairman ng CATL, ang pinakamalaking gumagawa ng electric batteries sa mundo, mahirap kumbinsihin ang Tsina na mangako sa pangmatagalang layunin, pero kapag nangako kami, talagang gusto naming magawa ito at lahat ng aspeto ng lipunan, gobyerno, pribadong sektor, mga inhinyero, lahat nagtutulungan para sa iisang layunin sa ilalim ng koordinadong pagsisikap. At gusto mo man o hindi ang Tsina, kailangan mong bigyan ng kredito ang mga Tsino sa walang tigil nilang pagtupad sa kanilang mga layunin at madalas nakakamit nila ito. Ang 10 pinakamalalaking solar plants sa mundo ay kasalukuyang nasa Tsina. Ito ang pinakamalaking solar plant sa mundo na matatagpuan sa Xinjiang at kaya nitong mag-generate ng mas maraming kuryente kaysa sa kailangan ng ilang maliliit na bansa para patakbuhin ang buong ekonomiya nila. At ang BYD, ang sasakyan na na-test drive ko noong nakaraang buwan sa pagbisita ko sa Azerbaijan, ay kasalukuyang gumagawa hindi lang ng isa, kundi 2 electric vehicle factory na bawat isa ay makakagawa ng doble ng dami ng sasakyan kumpara sa Volkswagen factory sa Germany na siya ngayong pinakamalaking auto factory sa mundo. Pero dito nagiging kawili-wili dahil ang landas ng Beijing sa pagtanggap ng renewable energy ay maaring maging pinakamalaking tagumpay sa geopolitika ng ika-21 siglo. Karamihan ng mundo, lalo na sa Global South, ay namumuhunan ng malaki sa renewable energy, kaya patuloy na lumalawak ang impluwensya ng China sa buong mundo. Mula 2023, maraming Chinese foreign investments sa clean tech, 8 bilyong factory sa Hungary, 5 tuldok, 6 bilyong electric vehicle plants sa Saudi Arabia, 11 bilyong solar plants sa Indonesia, 9 bilyong hydroelectric dams sa Congo at panukalang 2 tuldok, 4 bilyong battery factories sa Michigan. Alam natin na ayaw ng United States ng hinaharap na nakabatay sa renewable energy, pero ang karamihan ng mundo, lalo na ang mga umuunlad na bansa, ay gusto nito. Ayon sa ulat ng Rocky Mountain Institute, ang Global South ay may potential na maging superpower sa renewable energy. Kontrolado nila ang 70% ng global solar at wind sources at 50% ng critical minerals. Kayang supplyan ng Tsina ng clean tech ang Global South, lalo na't lumalaki ang kagustuhan ng mga umuunlad na bansa na mag-import ng solar mula sa Tsina. Iiwanan ko kayo ng isang huling graph na talagang magpapalalim sa puntong ito. And sa totoo lang, maaring ito ang pinakamahalagang graph para matukoy ang hinaharap ng ika-21 siglo.
Tingnan ninyo ang nakakaintrigang paghahambing ng paglikha ng kuryente na sa totoo lang ay isang malaking salik kung paano umuunlad at namumulaklak ang isang ekonomiya. Sa pag-ikot ng siglo, malayo ang agwat ng China sa Estados Unidos. Dahil sa pamumuhunan sa hangin, solar, hydro at nuclear energy, naabot at napantayan ng China ang produksyon ng kuryente ng Estados Unidos noong 2010. Sa nakalipas na 15 taon, mabilis na bumilis ang China, habang ang Estados Unidos ay halos hindi umusad at kakaunting paglago lang ang naganap. Mas maraming kuryente ay nangangahulugan ng mas mabilis na paglago at pag-unlad ng ekonomiya sa ika-21 siglo gaya ng ipinapakita sa graph na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang India na may agwat na 15-20 taon sa China pagdating sa pangunahing infrastruktura ay hindi pa kayang hamunin ang China bilang isang manufacturing powerhouse. China man sa hinaharap, China pa rin. Tingnan natin ang hinaharap at itanong, ano ang pinakamahalagang industriya para sa ating kinabukasan? Walang duda, ito ay magiging artificial intelligence. At ano ang pangunahing kailangan para makapag-develop nito? Napakaraming kuryente. Ito marahil ang dahilan kung bakit humihiwalay ang China sa United States. Hindi lang sa artificial intelligence, kundi sa maraming industriya dahil ginawa na ng China ang mga pamumuhunan na magpapalakas sa kinabukasan ng bansa sa mga darating na taon. Kaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayo sa inyong napakagandang suporta at inaasahan naming makita kayong muli sa aming susunod na video.